Sa DZRH, sa Elizalde. Forget the past, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang, isang mapayapang hapon Pilipinas, ito po ang inyong balerina ng bayan, Liza Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood sa RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Marami ang nagsasabi na on the upswing ngayon ang mundo ng Philippine theater. Maraming mga bagong dula at musicals na nagbubukas halos linggo-linggo at ang ilan sa kanila ay nagiging certified box office hits at nagkakaroon pa ng extension dahil sa dami ng gustong manood. Sa hapong ito, kasama natin ang isang playwright ng isa sa naging pinakamatagumpay na original Filipino musicals sa unang bahagi ng taong ito, ang smash hit na Rock of Ages. Alamin natin sa kanya kung ano ang sikreto sa likod ng critically acclaimed production na ito, pati na ng iba pa niyang mga di malilimutang proyekto. Kaya samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang playwright, screenwriter, and theater artist na si Binibining Liza Magtoto. Isinilang sa Pasay noong November 27, 1961, si Liza Magtoto ay isang manunulat para sa tanghalan, telebisyon, radyo at video. Bukod dito, isa rin siyang artista sa teatro at aktibong artist-teacher ng Philippine Educational Theater Association o PETA. Nagtapos siya ng AB Philippine Studies mula sa UP Diliman noong 1984 at sa mga sumunod na taon, sumali siya sa ilang scriptwriting workshops para lalong mahasa ang kanyang kakayahan sa pagsusulat. Ilan sa mga orihinal na akda niya bilang playwright ay ang mga dulang tulad ng Tumawag kay Libby Manawag na tungkol sa violence against women, Saint Anthony, Pray for Us, Agnoya, Balota Queen, Hubad at marami pang iba. Naging tagasalin din siya ng ilang banyagang dula tulad ng Bakireta ni Chong Wishing, The Necklace ni Guy de Maupassant at ang Israeli play na Apples from the Desert. Marami siyang isinulat na advocacy plays, lalo na sa mga isyung tulad ng violence against women, child trafficking, children's rights, at reproductive rights of women. Dalawa sa kanyang pinakamatagumpay na bagong akda ay ang Care Divas at Rock of Ages na kapwa itinanghal sa ilalim ng PETA. Si Liza ay tumanggap na ng 6 na premyo mula sa Carlos Palanca Foundation Memorial Award for Literature sa pagitan ng 1999 at 2011, partikular na sa kategorya ng full-length play at ang one-act play. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa batikang manunulat at artista ng teatro na si Binibining Liza Magtoto. Magandang hapon, Liza, and welcome to Art to Art. Magandang hapon din po sa inyo, katukayo, at saka din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. It's Liza with an S. Yes. You're Liza with a Z. With a Z. Okay. may kanta si Liza Minnelli dyan. Yes, I know. You know that? Oh, yes. I used to sing it all the time when I was younger. But you sing it the other way. Yes, Liza the with other S way. ako. Kasi pet peeve ko talaga yung laging nami-misspell yung pangalan ko. Oo. Hanggang ngayon, nami-misspell pa yung pangalan ko. Oh, yeah. Okay. Oo. Anyway, that's another issue altogether. so Liza, napakayaman ng iyong credentials and you have so many formats as a writer. Nasubukan mo na ang theater, television, radio, film, print. Wow. So sa lahat ng mga ito, ano ang masasabi mong paboritong format bilang writer? And why? Parang pinakagusto ko yata talaga is theater talaga. Kasi napaka-immediate nung response ng mga nanonood. Tapos, aside from that, mas pwede kang mag-eksperimento sa theater. Marami kang pwedeng paglaruan na minsan ang dami limitations ng television at saka ng film. Although film at saka theater medyo... Talaga, akala ko it's the other way around. Mas
mas may limitation ang theater dahil live kesa sa film and television dahil pwede kang mag-cut, pwede kang magpalit, pwede kang mag-rewrite, retake. That's true. Pero in terms siguro of playing with content and the issues, for example, that o kaya yung minsan yung form, parang hindi pa talaga totally accepted, for example, yung satire sa television na o kaya yung mga big surrealistic whatever na mga kaya kakaibang mga pagpapalabas na minsan hindi na natatanggap daw sa TV. Pero pag sa stage, parang ang dami mong pwedeng gawin in terms of form. Pwede ka mag-monologue. Pag sa TV, yan, antokin ng audience. Baka ganun daw. Yun. So, yung mga ganon. Yun. Okay, I never thought of it that way. So, paano ka unang nainganyo sa pagsusulat? I think bata pa ako. Okay. Parang gustong-gusto ko na, I always talk about this, no? But when I was talaga maliit, yung nagbabasa-basa na ako. Usually, ang mga great writers are great readers first. Yeah. Usually. Yeah. Hindi naman ako great. Hindi, pero yung parang ako kasi noon, nabasa ko noon yung Little Women by Louisa May Alcott. Tapos parang masyado akong natuwa doon sa character nung Josephine Jo, who was a writer. So parang mula na, sabi ko, na-inspire ako dito sa Tapos ganun na, parang I wanted that. Kaya lang, nagsimula muna ako sa print nung nag-UP ako. Tapos and even when I got to PETA, nagsimula muna ako umarte bago ako. So yun nga, napahilig ka sa pagsusulat, bata ka pa lang. Pero ang tinake up mo sa college ay Philippine Studies, hindi creative writing. Bakit? I guess at that time kasi, yung fervor of that time was medyo may student activism, may gano'n. So parang naghahanap kami ng makabuluhang kurso. At that time, it was makabuluhang kurso. Okay. Yun yung uso. Yun ang uso. Okay. Yun. Pero I majored in Philippine literature. Okay. Yun. Ganon. So, marami-rami ring writing yun. Tapos nag-collegian ako, which is the campus newspaper. So, napapractice ko yung pagsusulat ko. Then I got to PETA, and then, ayun, unti-unti, nakapagsulat na rin ako doon. And TV also. So may mga kumuha sa akin to write for a children's television show, tapos ayun, yung mga ganon. And kapag nagsusulat ka, obviously meron kang heart for advocacy writing kasi karamihan ng mga proyekto mo ay pinaglalaban particularly ang karapatang pantao, ang karapatan ng mga kabataan o karapatan ng mga kababaihan. So, is this a conscious effort on your part? Or at kumbaga, aktivista kang writer? Siguro may effect siguro yun. Although at first, yung mga early writings ko, I just wanted to make a comment about something. So for example, yung pinakauna kong napa-stage sa PETA was yung Despedida de Soltera. So I just wanted to make a comment on people who keep asking me, bakit wala ka pa ring asawa? Bakit ganyan? So parang, ano bang masama sa pagiging single and independent? And yung ganon. So, yung mas ganon. And then, later, tinatap nila ako to, why don't you write something about yung violence against women or environment o yung mga kabataan na yung natatraffic, yung mga ganun. Sabi ko, sige. Tapos, kasi masyadong, may passion din kasi ako for the causes of these, yung mga taong pinaglalaban ito. Nagsisympathize ako. Sabi ko, sige, in-incorporate ko yun doon sa pagsusulat ko until, ayun, parang tinawag pa nga nila akong advocacy queen. Sabi ko, wag naman. Kasi may iba pa naman akong writing na gusto i-pursue. So where do you get your ideas for writing? Iba-iba. Minsan it's also from my own experience of the family, friends. Generally, experience ng even experience ng bansa or mga different sectors like the women and the children. I interview some of them, especially if I don't
hindi ako masyadong pamilyar pa, kunyari, doon sa milieu ng mga taong kailangan ko gawa ng dula. Ganon. Okay. So, I was always curious, what is a typical workday like for a playwright? Iba-iba yan. Kaya lang ako, kailangan may buwelo talaga. Ang hirap, ang hirap-hirap. So, there was a time, naglalaba muna ako. Meron ako dating kasama sa flat na sinasabi, naku, naglalaba si Liza, hindi ko pwede istorbohin. Kasi nag-iisip ako, nagtatatad ako ng ingredients, gumagawa ng breakfast. Actually, hindi ikaw yung first writer na nagsabi na ang ginagawa niya is household chores. Exactly. Habang nag-iisip, Tama. and then tsaka lang siya umuupo para magsulat. Yeah. May iba naglilinis ng buong bahay. Naglilinis So, nga. pero ako hindi naman ako ganon. Pero at least yung ganon. Something creative pa rin yung, let's say, pagluluto or something like that. Tapos, then I try to sit and ideate. But sometimes, ang nangyayari sa akin, lalo na pag blocked ako, meron ng tinatawag na artist way or free writing na sulat ka lang ng kung ano man, ma-unblock ko lang yung sarili ko. Sometimes I write letters, emails, para lang, yun, ma-unblock ko nga yung kung ano man. Yeah. Yun. So you've had writer's block? Ay, oo, tingin ko. Yun siguro yung time Wala na na lagi atang ako writer na hindi nagkaka-writer's block. Okay. yun yata yung time na madalas ako sa Facebook. Okay. Parang ganon. Ang daming ang distractions ngayon eh. Hindi ka makasulat. Okay, so actually as a script writer and playwright, how do you manage to work around sensitive issues? But at the same time, kasi you have to make your work appealing for the general audience, no? So, paano mo gagawin yun? Paano ka nagkakaroon ng balanse? I'm quite lucky to work with yung mga direktor na medyo pareho kami mag-isip. At saka may sense of humor. Tapos ako kasi, meron din akong pinapasok na sense of humor doon sa mga sinusulat ko. So sabi nga nila, nagiging katanggap-tanggap para doon sa mga manonood. Yung usually mapait na realidad, yung gano'n. So, for example, nung ginagawa namin yung violence against women, pinapasukan namin ng mga kanta, kunwari nag-i-spoof kami ng commercials, yung mga ganon. Pero may patama doon sa kung ano man yung dapat tamaan doon sa mga tao na nanonood. In fact, may mga balita kami noon na, may mga umalis doon ng mga lalaki, akala namin nag-walk out. Yung pala nagigilty sila kasi nakikita nila sarili nila doon sa battered wife story. Pero ito sa comedy, yung ganon. So, ayun, I guess I put humor into it. Yun naman talagang ginagawa ng mga Pilipino, di ba? You inject humor into the most unusual and unhappy situations. Okay. True. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa buhay manunulat kasama ng ating panauhing si Liza Magtoto. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa Sining Biswal, inihahandog ni Aldrino Abes ang kanyang pinakabagong exhibit na pinamagatang Urban Cartography sa Gallery Joaquin, The Podium, Mandaluyong City mula May 13 hanggang May 22. Ang mga obra ni Abes ay tila mga mapa na sumasalamin sa mga lugar na makikita sa isang urban environment. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 634-7954 o mag-email sa podium.galleryjoaquin@gmail.com. Inihahandog ng Museum of Contemporary Art and Design o MCAD ang exhibit na pinamagatang The Surface of the World, Architecture and the Moving Image mula June 6 hanggang September 26. Tampok ang mga obra na pawang video-based. Ang MCAD ay matatagpuan sa first level ng De La Salle College of St. Benilde Building,
950 Pablo Ocampo Street, Manila. Mga bulaklak at paru-paro ang tema ng solo exhibit ni Ina Vitasa na pinamagatang Summer Breeze. Ito ay makikita sa Art Elements Asian Gallery hanggang May 26. Ang Art Elements ay matatagpuan sa Level 3 SM Aura Premier, Bonifacio Global City, Taguig. Para sa kadagdagang impormasyon, tumawag sa 519-9683. Samantala, ilulunsad ng Cultural Center of the Philippines sa pamamagitan ng library nito ang proyektong Aklatan Bayan sa May 22 alas 3 ng hapon sa Smoky Mountain, Tondo. Kasama ng CCP Library and Archives ang Adarna Books, Asia Foundation, Library of Congress, Manila Office, Philippine Board on Books for Young People at Rex Oasis Publications na nagbigay ng mga art at children's books at mga lathalain na handicrafts, decorative art, culinary at home furnishing at decoration, fashion at design, theater arts, film appreciation, songwriting at iba pa. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Liza Macuja. Art to Art. Kasama pa rin natin ang screenwriter, playwright, and PETA artist teacher na si Miss Liza Magtoto. Liza, dalawa sa mga dulang sinulat mo na talaga namang umani ng tagumpay ay ang Care Divas at ang Rock of Ages. So can you tell us briefly about these two projects? How did it come about? Yung Care Divas, nilapit sa akin, both projects, nilapit sa akin ni Maribel Legarda, which is my director. From PETA. So, pinasulat niya sa akin based on sa pagkakaalam nga niya. Una, what's this? Yung sa Care Divas, yung this is about yung mga caregivers in the morning, in the daytime, and then sa gabi, kumakanta sila. No? So, this is based in Israel na mga caregivers. Tapos, nag-research ako dyan, and then, ginawa ng kwento, and then ayun. Ginawa ng music ni Vincent De Jesus na original music. Doon naman sa Rock of Ages, nagkataon na Atlantis, another production, theater production, nagkaroon sila ng pagpapalabas dito ng Rock of Ages. So galing ito sa ibang bansa. Tapos, nagbibiroan sila noon, inuman, kung ano man, ano. And then, sabi nung ni Mike Salomon, who is our musical director for Rock of Ages. Sabi niya kay Maribel, oh, may Rock of Ages ang Atlantis. Tayo kaya, Rock of Ages. Tawa na sila. Sabi niya, may mga fans din ng Ages sa PETA. Sabi niya, uy, bakit hindi? Ganyan. So, ayan na, dilapit na naman sa akin ni Maribel. So, ayun, pinag-usapan namin. And then, ito, of course, based sa music ng Ages. And Mike Salomon did a lot of, parang may reinvent siya in a way doon sa pagkakalapat ng music. Yun. So, okay. Ganun. So actually, nasagot mo na yung next tanong ko, yung which comes first, the chicken or the egg? Sa isang musical, ano yung nauuna? Yung music, na original music, or yung story, or yung libreto? So, ano usually ang nauuna? Kasi sa isang ballet, ang nauuna usually ay ang libreto, tapos ang music, tapos tsaka pa lang yung choreography. Okay. So, medyo magkaiba yung process kasi nung Care Divas at tsaka yung Rock of Ages. Kasi sa Care Divas, noon na yung libreto, tapos meron lang ako kunwari may isa akong paragraph doon describing dito papasok yung music na ganito ang sinasabi. Tapos kasi yung si Vince, magaling din siya mag-lyrics eh. Writer din siya. So, siya na yung bahala doon. Tapos, misa kasi habang susulat siya ng lyrics, may naisip na rin siyang tono, and vice versa. Dito naman, sa Rock of Ages, inuna kong pinakinggan lahat ng mga original songs ng Ages. Tapos, pumili lang ako ng ano kaya ang possible situation or possible characters from these songs. Tapos mula sa mga kantang to, parang mukhang pwedeng may relationship ito dito. Or
pwede kong ulit-ulitin siguro tong kantang to. Halimbawa, yung Pader. Pwedeng tungkol ito sa dating magsyota, pero pwede rin ito tungkol sa mag-ina. Yung mga ganon. O kaya yung halik. Ilang beses ko siya ginamit, pero hindi siya necessarily tungkol sa ano to, yung naghiwalay na na magkasintahan. Kundi pwede rin siyang tungkol sa umaalis na customer. Yung ganon. So, parang so, hinanapan ko talaga ng mga connection, ganyan-ganyan. Tapos aside from that, kasi sa PETA uso yung kailangan nagre-research muna tayo, nag-i-interview. Nagkaroon kami ng parang focus group discussion among the members. Okay. Tapos parang ito yung mga Aegis fans. Tapos, ang tingin yung dapat na lamnin to? Anong songs dapat na talaga nandito? Ganyan-ganyan. So yun. So pinag-combine lahat yan. Tapos, nung ginawa ko na yung libreto, and then pinasa ko na kay Mike, and then Mike did a lot of work on rearranging the music. Na ang galing ng pagkaka-rearrange. Yung gano'n. Okay, so usually before opening night, gaano katagal yung proseso yung creative process bago magkaroon talaga ng opening night? Oh my God. From the first brainstorming inuman session. Oo, kasi I think, hindi ako sure kung kailan yung inuman nila. Pero nalaman ko yan, yung project na yan, mga November or December of This is for Rock of Ages. Rock of Ages. For Care Divas. Care Divas. Parang almost a year eh. Pero kasi may mga in-between kasi yan, na may iba kang ginagawa, di ba? Or like ako na hospital pa ako, mga gano'n, ano. So, parang may mga ano yan, may mga lull. Pero kung gaganunin mo lahat yung periods na yan, siguro mga 4 months. 4 months lang? Talaga? Oh, kung gaganunin mo lahat. Oh, okay. May 1 week dyan. Kasi marami nangyayari in between. Yung PETA, busy-busy. Si Maribel, busy. Ako, busy. So, parang finally, naging concentrated na talaga noong, kailan ba kami nag-open? Basta mga, siguro may 2 months yan, na kasama na doon yung rehearsal, revision of script, ganon. Reading, ayun. Pero prior to that, andun yung nagbe-brainstorm kayo. So, mga almost a year din. Yung ganon. So, anong masasabi mong sa pagyabong ng teatro sa kasalukuyan? And there is parang a renaissance, no? Very active ang mundo ng Philippine theater ngayon. Ang dami-daming mga productions na nagbubukasan kabi-kabila, not just in PETA, all over, no? What's the reason for this? I'm not so sure what's the reason. Pero basta natutuwa kami. Kasi that means yung mga tao tumatangkilik na ngayon ng local production talaga. At saka, nakakatuwa kasi minsan malalaman mo may mga sold out. Kahit university performances, yung mga ganon. Tapos, so, ayun, nakakatuwa lang din talaga. So, ibig sabihin siguro, may awakening din yung mga tao na meron tayong mahuhusay na mga produksyon locally, merong mai-offer na iba, kakaiba, na ito, Pinoy ito, ganon. Tapos, for example, yung sa Rock of Ages, natutuwa kami halimbawa na sinasabi nila, Pinoy na Pinoy, ito, yung ganon. So, siguro meron kasing reflection doon sa kung ano yung gusto nila ring makita on stage, yung ganon. Na kakaiba na atin. Hopefully. Napag-usapan na nga natin ang local productions. Up against foreign acts or foreign productions. Anong masasabi mo? Siyempre may mga nagsasabi na ang foreign productions ay napapatay niya ang mga local productions. Do you agree? In a way, siguro una, choice kasi ng mga audience yan eh. Di ng audience yung kung saan nila gusto manood. Pero kasi, totoo rin, na in a way, parang napapatay in the sense na, kasi syempre kapag may inipon kang pera, saan mo ilalagay? Doon sa local o doon sa...
dito sa doon sa foreign production. Naintindihan din naman namin yung, well, ako rin, naintindihan ko yung mga gusto kong panoorin ito kasi hindi naman ako makakapunta ng New York, hindi naman ako yung gano'n, balitang-balita to. Meanwhile, itong nandito, may mga certain theater productions din kasi na nagsasuffer dahil medyo kulang sa taong mga nanonood. Kasi parang inipon na nila for this. Isa yun. Tapos, venue-wise, ganyan, syempre, naagawan tayo ng venue. Ayun. Pero ang magandang naman, kapag may foreign production, nabubuksan din yung mata ng mga local audience at saka ng even the local artists sa ibang paraan ng pagpapalabas. So, maganda rin sana yung may ganong exchange. Yun nga lang, sana napapangalagaan pa rin yung local ng both audience at saka na ang sinong support. How can we achieve a balance? Naku, hindi ko masyadong Dahil lang pag-usapan natin yan, bilang mga artist, di ba? Or Kasi, I guess, makakatulong talaga kapag ang government mayroong binibigay rin talaga na na magandang support diyan. Tapos yung really promoting kung ano yung Philippine art and culture. Maipagmalaki to, ganyan. Tapos basically tingin ko yun Oo. At sana yung mga linalapitan ng mga sponsors Correct. ay dapat merong nakalaan para sa mga local productions, meron ding nakalaan para sa mga foreign productions. Correct. Since mas mahal naman talaga manood ng foreign productions kesa local production. Tama. Sa presyo ng isang foreign production, makakapanood ka na ng 10 local productions. Correct. Oo. Di ba? Oo. Okay, mahaba-habang inuman nito. Maya-mayang konti. So, ano ang mga proyektong pinagkakaabalahan mo ngayon? Ngayon, Meron bang summer production ng PETA? sa ngayon kasi merong summer workshop. So, iba't ibang ages yan. May teen, may children, merong adult, may basic acting, may creative musical theater. Meron ngayon ganun sa PETA. So, parang ang nangyayari dyan, yung output ng mga mga participants, mapapalabas. Mostly original. Kanila ang gawa. Yun ang nakakatuwa naman. Okay. Ako, hindi ko alam kung pwedeng ko ikwento pa Bakit malaking sikreto? Hindi ko natanong kung pwede ko ikwento. Pero kasi merong Percolating. Oo. Okay. Isa pang original Filipino musical or play? Adaptation. Or adaptation. Oo, Sige. yung ganun. Okay. Yung I will not pry. Pero merong rerun ang Rock of Ages. Yes. Okay. Sa June 20 to August 31, inclusive yon ng dates na yon. I think Friday to Sunday, or tingnan na lang nila siguro sa PETA website. Andun yung mga playdates. Kasi may mga show buyers yan. There are, I think, 67 shows. Wow. So, hindi na nila pwede ma-miss. Yung sa mga nakamiss Oo noon. naman, wala nang excuse, Wala diba? nang excuse. Okay. Oo, ayun. And of course, all the performances ng Rock of Ages will be in PETA. In PETA, at the Theater Center. Sa Quezon City. Sa Quezon City. Sa likod ng Quezon City Sports, halos katabi ng St. Luke's Hospital. That's Ayun. right. Okay. Ganun. Aabangan natin yan. I Oo. will try not to miss Yes, Rock of please. Ages. Dahil sumakit ang likod ko May Sayang. ticket na ako Oo. Sinabi ko na kay Isay at kay Robert, Naku, papunta na ako may surprise Say. kami sa'yo pag nandun ka. Bigla ka na, basta, Bakit? May makikita audience mo. participation. Yes. Naku, matagal ko lang gustong kumanta. Hint, Why hint, not? hint, hint. Why not? But we will be honored kung nandun ka. Grabe. Oo. At magkakariran din ba ang Care Divas? Or? Wala pa naman siya Wala pang plano. pero marami mga nagtatanong-tanong din. So siguro pag-uusapan din yun one of these And days. what about anything on film, television? Television.
Radio? Radio, wala pa naman. Okay. Percolating. Percolating din, percolating. O sige, aabangan din natin yan dito sa Art to Art. Maraming salamat sa pagdalo mo dito. Thank you very Liza. much. Liza with a Z. Yes. Not And Liza with an S. of course, we really look forward to your future projects. Thank And you I very will much. be there in Rock of Ages. Yes, This please. June. Yes. Abangan natin yan. Yes. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Liza Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.